Magandang araw po muli at muli po welcome tayo dito sa Huntahan ng Bayan TV. Pag-usapan po natin itong impeachment na pinaplano nitong si dating Magdalo former senator na si Antonio Trillanes. Ang plano po niya, kung wala raw magpapile ng impeachment case laban kay Sara sa ating vice presidente, siya ang magpapile. Dalawang bagay po kasi ang inaambisyon nitong si Trillanes sa kanyang gagawin. Unang-una, kailangan niyang magkaroon ng ingay, magkaroon ng usapan at magkaroon siya ng publisidad. Kasi po, siya ay kailangang makabalik, gustong-gusto niyang makabalik sa politika, sa daigdig ng politika. Matatandaan po natin na mula noong kinalaban niya o sinira-siraan niya sina Pangulong Duterte at ang kanyang mga anak, ay dahan-dahan na po siyang nawala ng sigla yung kanyang karir sa politika. At ngayon, nagbabalik siya at itong pag-file ng impeachment kay Sara Duterte sa ating Vice President at yung mga kasong ipinail sa kanyang mga kapatid at asawa, yan po ay pangangailangan ni Trillanes para mapag-usapan kasi po siya ay kumakandidato rin ngayon na mayor sa Caloocan at yan po ay kanyang idineklara na. Anyway, bago tayo magpatuloy, paki-like and subscribe na lamang po. Panoodin muna po natin sandali itong pinagsasabi ni Trillanes. I won't see them moving within the next few days. I myself might file one, no? Kasi naka-document na namin yung mga impeachable offenses ni Sara Duterte. Marami yon. Covered lahat, betrayal of public trust, culpable violations of the Constitution, other high crimes, yung bribery, no? Graft and corruption. So, covered siya, ang daming niyang ginawa, no? Pag hindi ako nakakita ng impeachment case within the next few days, I myself might file one. If I won't... So, yan po ang sinasabi ni dating Senator Antonio Trillanes o si Trililing. Kapag hindi daw po siya nakakita ng anumang kaso o impeachment case na ipinail itong darating na mga araw, siya raw po ang magpapile at ang kanyang mga sinasabing kaso ay yung una, yung culpable violation daw ng Constitution, yung bribery, yung may mga sinasabi pa siyang iba na hindi ko na masyadong maintindihan. Pero isa lang po kasi ang intensyon ni Trillanes. Kailangan niyang mapag-usapan at kailangan niyang makabalik sa limelight para sa kanyang kandidatura sa pagiging mayor ng Caloocan. Isa pa po, itong si Trillanes kasi ay obsessed na mapabagsak ang mga Duterte. Matatandaan po natin na noong una niyang kinalaban si Duterte, yung dating presidente, yung kanyang unang naging hakbang ay sirain si Duterte sa pamamagitan ni Mutabato, yung sinasabi niyang Davao Death Squad, yung DDS Squad. Hindi po yun nagtagumpay at nauwi sa wala, although napag-usapan at naimbestigahan sa Senado. Inilabas naman po niya si Las Cañas at tumistigo po ito, pero ganun din po ang kinahinatnan, wala ring nangyari at nauwi rin sa wala. So mayroon na naman siyang naging issue, yung si Bicoy na itinuturo si Duterte na siya daw drug lord o siyang ng mga droga sa bansa, pero wala ring nangyari. And then nasundan po yan nung kay Pulong, na si Pulong daw ay membro ng triad at may tattoo sa likod na kailangang ma-decode para malaman kung ano ang mga aktibidades ng triad na kinasasangkutan ni Pulong. Pero wala pong nangyari habang ito ay iniimbestigahan sa
Senado. And then, ito nga po, nitong bandang huli, yung kaso sa ICC naman, yung ginawa ni Atty. Sabio. Pero katagalan po, bago namatay si Atty. Sabio, sinabi niya na hindi totoong lahat at siya'y binabayaran lang ni Senator Antonio Trillanes. So nauwi rin po sa wala. At ito nga po, laging may banta yung ICC pero wala naman pong nangyayari. At sa katunayan po, ang sinasabi nitong si Trillanes ay parating na yung warrant of arrest ng mga Duterte. Pero wala ring nangyayari. So yan po yung isang inaambisyon nitong si Trillanes sa pagpapile ng kaso ng impeachment para kay VP Sara Duterte. O ito po yung kanyang naging pahayag naman para sa Caloocan. Siya po ay nagpaplanong kumandidato sa pagka-mayor ng Caloocan. So ayan po si Trillanes. At sinasabi niya na ito na yung pagbabago na mangyayari sa Caloocan. Ito yung basahin po natin yung kanyang magandang slogan. Ito po. Today I formally announce my candidacy for Mayor of Caloocan City in the 2025 election. Parating na po ang pagbabago. So, Antonio Sani Trillanes IV, former Senator, September 14, 2024. So, dalawang bagay po ito, pagbabago o panggagago. Sabi nga po ni Banat Bay, parang panggagago naman ang dating. So, yan po yung isang kailangan ni Trillanes, kaya kailangan niyang gumawa ng ingay at yun pong pagsasampa ng kaso o impeachment case laban kay Sara Duterte sa ating Vice Presidente ay isa pong napakagandang ticket para sa kanya. So, huwag po natin kalimutan yun. So, yan po yung isang plano ni Antonio Trillanes. Samantala po sa isang banda, meron namang ito naman po ay may kinalaman doon sa nangyari sa unang hearing nila sa Kongreso, yung tungkol doon sa pagdinig ng budget ng Vice Presidente na kung saan halos lahat sila ay nasupalpal ni Vice President Sara Duterte. So ito po naman yung kanilang ganti ngayon. At isiwalat ang baho ng Kongreso patungkol sa kanilang paghawak ng budget at sa hindi na rin pagsipot ni Vice President Sara sa nakaraang budget hearing ng Office of the Vice President. Ang kanilang ganti ay bawasan ng budget ng OVP. Abay ngayong araw ay hindi pa tapos ang kanilang power tripping dahil sa pamamagitan ni Congressman Joel Chua ay inimbitahan naman nila ang Pangasinan Satellite Office ng Office of the Vice President, John Benedict Acosta. Another hearing na naman. 19th Congress Committee on Good Government and Public Accountability, September 12, 2024. Mr. John Benedict M. Acosta, Lead Pangasinan Satellite Office, Office of the Vice President. Dear Mr. Acosta, the committee will conduct an initial deliberation with preliminary determination on privilege speech number 379 delivered by Representative Rolando M. Valeriano, calling for an inquiry in aid of legislation on the budget utilization of the Office of the Vice President entitled Asserting the Power of the Purse of Congress. The committee requests you and your duly authorized representatives' attendance on September 18, 2024, Wednesday at 10 a.m. in the People's Center at the House of Representatives, Quezon City. Your presence is necessary to provide clarifications on the Office of the Vice President's budget utilization from your assumption of office
up to present, including questions on the projects, programs, and our beneficiaries of said projects or programs in the satellite office, and other related matters. Very truly yours, Honorable Joel Chua. Yan naman po ngayon yung plano nila. Iimbestigahan yung satellite office ni BP Sara sa Pangasinan at sinulatan na po nila yung lead ng opisina na si John Benedict M. Acosta. So, ito pong ginagawa nila na ito ay parang ayaw nilang tigilan si BP Sara at gustong-gusto talaga nilang i-down o ibagsak. So ang pinag-iinitan naman ngayon yung mga satellite office dahil doon po sa isang privilege speech ng isang kongresista na si Valeriano ay hinihiling niya ito. So ang tingin po natin dito is parang gustong-gusto talaga nilang pilayin yung Vice President. Nagawa na nga po nilang bawasan yung budget although hindi pa naman yun pinal at pag-uusapan pa sa bicameral ng Kongreso at saka Senado. Pero nando na po na gawa na po nila sa parte nila yung kanilang pagbabawas at napakalaki po ng nabawas doon. So ito naman po ngayon ang kanilang pinag-iinitan itong mga opisina ng satellite office ng Vice President. Tingin ko rito parang gusto lang talaga nilang pilayin si BP Sara o talagang all out sila sa pagbabagsak sa mga Duterte. Pero hindi na po siguro ito magiging ganun ka-epektibo kasi lumabas na yung mga baho ng Kongreso at saka ng mga namumuno sa Kongreso. At ito po kasing si Chua na ito, matatandaan na isa ito sa nanggigigil kay BP Sara doon sa hearing. Kaso bulilyaso ito bukya yung naging tanong nito kasi ang tinatanong nitong nung nagdaan ay yung budget ni confidential fund ni Sara Duterte nung siya ay mayor pa ng Davao, na imbes na si BP Sara ang sumagot ay na supalpal tuloy siya ni Gloria Macapagal Arroyo. So yan po yung kwento ni Joel Chua, kaya po init na init siya kay Vice President Sara. Anyway, tingnan po natin ang magiging resulta nitong meeting na ito sa 18 ng Setyembre at kung ano po ang kalalabsan nito. Pero sa tingin ko po, mauuwi lang ito sa stand-off at wala ring mangyayari rito. Kasi hindi na halos naniniwala yung mga tao ngayon sa Kongreso. So hanggang dito na lamang pong muli at maraming salamat po.